Pinapabot niya yung pasasalamat niya sa patuloy niyong suporta sa kanya at pinapaalam niya sa buong sambayan ng Pilipino na patuloy po raw suportahan ang PDP laban Duterte Senators plus 2. Final niya in-endorse ngayon sa loob, pinapaalam sa inyo si Kerubin pati si Hunasan. Okay. Nang hingi ng tulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Vice President Sara Duterte para i-endorso ang 10 senatorial candidates na sinusuportahan ng kanyang ama. Pagpapaliwanagin ng COMELEC ang senatorial candidate na si Camille Villar dahil sa aligasyon ng vote buying. Kagaya sa palay, yung value added, hawakan yung ito. Okay, ayan magandang araw, panibagong vlogs, panibagong update na naman ang gagawin natin. Very interesting po ang ating topic ngayon. No? Una nating pag-uusapan ay ito nga, ipapakita ko sa inyo itong trending na video patungkol po dito kay Gwen Garcia. No? Sa isang video na nagkampanya po siya, no? Pero ang isinisigaw ng taong bayan, ang isinisigaw sa mga nanonood ay Duterte. Kawawa ka naman, Gwen. Ito, pangalawa nating pag-uusapan ay ipapakita rin natin itong video ni Pulong Duterte, itong anak po ni FPRRD, no? Sa update po nito ni Tatay Digong sa loob ng kanyang detention at may bagong inendorso itong si former President Duterte at alamin natin ito kung sino. Okay? Ito, pangatlo nating pag-uusapan ay itong Duterte, no? Na mga inendorso ni former President Duterte nangunguna na sa survey. Ayan that is a good news. Okay? Ito, pang-apat na ating pag-uusapan, itong si former President Duterte humingi na ng tulong kay Vice President Inday Sara Duterte. Kasi naman, alam naman natin na itong si Vice President Inday Sara Duterte ay sobrang lumalakas po ang kanyang survey. Okay? So, if VP Sara will endorse the Duterte, wala na. Sureball na talaga yan. At iyak na ang mga bangag dyan. Iyak na sila. Eto, panglima na ating pag-uusapan ay itong si Camille. Dati na natin itong binavlog, di ba? May na talaga, binalita na ng mainstream media na si Camille Villar ay paiimbestigahan ng COMELEC sa di umanong vote buying. Marami po ang nagsasabi dulot ito, no, sa pag-endorso po ni VP Sara. Ay nako. At least ikaw, Camille Villar, alam mo, no, na ganyan po yung mga bangag dyan, no? Kung maiinggit, talagang hahanapan ka ng anong tawag dyan? Hahanapan ka ng butas. Di ba? Biktima na naman si Camille. At least alam na niya na itong mga taong ito ay wala. Politika lang ang inaatupag. Kung ako pa sa'yo, Camille Villar, tumiwalag ka na dyan sa alyansa ng Bagoong Pilipinas. At heto, ipapakita rin natin itong video ni Bongbong Marcos na sinampal ng flag ng Pilipinas. Pati yung flag ng Pilipinas, ayaw na sa kanyang mga sinasabi. Okay? So, yun po ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share
sa Donmar TV. Itong video na ito, 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, may bago tayong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Okay? So, malalaman po ninyo kapag nakasubscribe kayo sa akin. So, mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Okay, nakasubscribe na ba lahat? Eto, ipapakita ko itong video ni Gwen. Ito, na wow, mali itong si Gwen Garcia sa kanyang pangangampanya. Akala siguro niya na lahat ng mga nanunood doon sa kanyang rally, mga Gwen supporters. Yun pala, na-realize niya na ang isinisigaw ng taong bayan, Duterte! Ito yung video, ito yung video. Sabi niya, ano? Unsa? Sa Bisaya pa, unsa? Ano na? Si Gwen Garcia, bungol na, bungol. Hindi na makarinig. Yung ganyang style niya, alam niya naman na very obvious, malakas yung sigaw na Duterte. Pero nagpa-as if siya na hindi niya narinig. Wala ka na, Gwen. Pahiya ka na. Yan. Ako in my opinion, bakit ginanyan ka ng taong bayan, Gwen? Balimbing ka kasi. Sa sobrang balimbing mo, sa sobrang balimbing mo, yung mga loyal supporters mo sa Cebu, dahil sa pagkampi mo kay Bongbong Marcos, nagagalit na rin yung taong bayan. Halatang halata, Gwen, na ikaw, ano ka lang yung alam mong sobrang masama yung ginawa ng administrasyong ito kay VP Sara, no? Balimbing ka Dati kang kumakampi kay VP Sara Pero nagpapakita ka na ang kinakampihan mo si Bongbong Marcos. Alam yun, tingnan nyo, Gwen. Sobrang malaki po ang trust and approval ratings ni VP Sara. Doon ka kumampi sa bangag di paano na yan gayon? Sinampal ka sa sarili mong supporters. I hope your supporters will still vote you. Pero, rinig na rinig mo ang sigaw ng taong bayan na Duterte po ang isinisigaw. Hindi po Bongbong Marcos. Ano ka ngayon? Sobrang napahiya itong si Gwen dito. That's one way of saying, itong mga taong bayan, parang sinasabi nila sa iyo na Duterte pa rin kami. Mali yung sinuportahan mo. Ganun. Di ba? Di ba? Tingnan nyo ang kanyang gesture. Bad trip talaga siya. Bad trip siya. Sabi niya, kamuray nakasabot, unsa? Sa Tagalog pa, kayo lang ang nakakaintindi. Ano daw? Parang ganon ang sinabi niya nagbingi-bingihan ka na ngayon kasi masakit yung narinig mo. Di ba? Ang last word na sinabi niya, ano daw? Panalo na kayo? Panalo na kayo? Bakit mo sasabihin na panalo na kayo? It's very obvious na natataranta ka na akala mo
Marami ka pa rin supporters pero ang isinisigaw Duterte. Lahat ng mga sumisigaw na Duterte, it only shows na hindi ka iboboto yun. Oh, yun ang mensahe na yun. Okay, so pahiyang-pahiya si Gwen dito. Sorry, pero that's the reality sa move mo. Wala tayong ano dyan eh. Ikaw ang gumawa niyan eh. So, you deserve what you get. Di ba? Ay, nako. Eto, pakinggan natin itong update ni Pulong Duterte, no, sa kanyang tatay na si former President Duterte at ang bago niyang ini-endorso. Okay? So, alamin po natin. Pinapabot niya yung pasasalamat niya sa patuloy niyong suporta sa kanya at pinapaalam niya sa buong sambayan ng Pilipino na patuloy po raw suportahan ang PDP laban Duterte Senators plus 2. Final niya in-endorse ngayon sa loob, pinapaalam sa inyo si Kerubin pati si Hunasan. Si Kerubin, tandaan natin yan ha. Ito yung bagong in-endorso ni Tatay Digong. Aside from the Duterte, no, sa PDP, magtataka ka ngayon, bakit sa dalawang bagong in-endorso ni former President Duterte, si Kerubin at itong si anong tawag dito? Si Hunasan, bakit hindi nasali itong si Senator Aimee? Tataka lang kasi yan naman talaga ang ano ngayon, di ba? Pinagdedebatehan, di ba? Kung si Tatay Digong ba ay pumapayag na inendorso ito ni VP Sara itong si Senator Aimee. Pero ang latest, no, kasi ang makapasok sa senador 12 lamang, no, 12. So Duterte, yung PDP laban po 10, no? Meaning to say may 2 pang kulang. Ngayon kompleto na. Yan ang mga usap-usapan ngayon. Kompleto na pala yung inendorso ni Tatay Digong kasi meron ng 2. Si Kerubin at si Hunasan. Okay? So, yan ang katotohanan. Ako, sa tingin ko dyan, ano ang opinion ko dyan? Kung ano po ang sinasabi ni former President Duterte, doon tayo. Okay? Kung ini-endorso niya itong 2 bagong senador, yun ang iboto natin. Kasi po, utang natin kay Duterte nung hindi tayo naniniwala sa kanya. Nung sinabi niyang bangag itong si BBM, weak leader itong si BBM, hindi tayo naniniwala, binoto pa rin natin, di ba? O anong nangyari ngayon? Nakulong si Tatay Digong. So utang natin ngayon sa kanya na kung ano ang sasabihin ni former President Duterte, yun ang ating sundin. Okay? So, ayan, ulitin natin. Sino yung 2 na bagong inendorso? Senators plus 2. Final niya in-endorse ngayon sa loob, pinapaalam sa inyo si Kerubin pati si Hunasan. Kerubin at itong si Hunasan. Tandaan nyo yan, ha? Okay. And with the emphasis na patuloy suportahan yung matalik niyang kaibigan na si Rodante Marcoleta. Yes. Matalik niyang kaibigan na si Rodante Marcoleta. Alam nyo guys, kailangan talagang makapasok niyan si Rodante Marcoleta eh. Kasi po, very brave itong si Rodante Marcoleta. Kung saan yung katotohanan, no, hindi po natatakot itong si Marcoleta. Talagang ipaglalaban niya yan kung alam niya kung ito yung katotohanan at ito yung nakasaad sa batas. Si Marcoleta po, ay hindi po natatakot kahit sino pa yan, babanggain niya. Yes po. Yun lang po at maraming salamat sa inyong lahat. Thank you po. Okay naman siya. Okay siya, sir. Nakita niyo si Senator Padilla nung nakulong, di ba? Yes po. Malayo. Mas bad boy tingnan. Ngayon nagmukhang mayor. Nasa mabuti. Kasi hindi na natin nakikita si Tatay Digong sa kanyang
physical structure ngayon, di ba? Baka tumataas yung kanyang mga di ba? Buhok diyan dito sa natin, no? Parang so yung physical structure niya na dinescribe nitong si Pulong Duterte, mas maangas pa raw dito kay Robin Padilla. Yung kalagayan naman, inalagaan siya na maayos sa loob. Okay. Thank you. Nakay-mensahe kung sa mga Pilipino kadadlaw nga nagabisita diri ug nagsuporta sa Tatay. Salamat kayo, salamat. Pati siya, ginapabot niya sa inyo ang iyang pasalamat. Kaya sige sa pangutana, og naba daw Pilipino sa ko daghan. Always. Salamat kayo, salamat. Kung pwede lang may musulod kong musod may pwede magud pwede. At kung pwede lang tamoy pangitsa diha. Alex, actually, yung mga supporters po ni Tatay Digong, hanggang nasa labas lang sila kasi hindi naman nila pwedeng pasukin, no? Alam naman natin. Kung pwede lang, masilip, no? Pero still, bawal pa rin yun, no? So, yung mga Pilipinos dyan sa Netherlands, The Hague, inugali na nilang magtipon-tipon dyan sa labas. At sila po ay natutuwa kasi po, in that way, pampalipas oras na yung pamamasyal nila dyan sa ICC The Hague, no? At meron ngang iba dyan, no? Sinabihan ako ng mga kakilala ko dyan na mag-chat sa akin na meron silang mga bagong kaibigan dahil sa pagtipon-tipon dyan at nagkakaisa po ang mga Pilipino. Lagi ka nang hilat ko. Wala, bawal eh. Bawal. Hinumdum ni si Anilet, bawal daw. Pero karon lang ko nagkabalo nga lami pud maggakos og gamahan. So, ipinagmayabang po ni Paulo Duterte na masarap pala, no, na kayakap mo ang iyong ama. Okay? Nag-best mo sila. Sir, actually sir, in line with that sir, si VP po sa ingon niya sa nahitabo kang former president, the family is much more closer than before. Sir, do you share the same realization? Okay. Karon siguro sa kinabuhi nako ikalima pa lang naman ning gakos. Na-react na rin sir. Dili, kay kani siya, babae mas got ning karon. Mas Mas got among gakos karon. Okay. With feelings ang gakos karon sir. Pero okay man siya, gusto niya paibalo sa inyo. Yun ang sinabi rin ni VP Sara, no? Dahil dito sa nangyari sa kanilang tatay, mas nagbanding pa sila, no? Mas anong tawag diyan? Nag-tighten yung kanilang pagmamahalan bilang pamilya, kapatid, no? Especially sa dito kanila Hanilet at ni Kitty Duterte, no? Ibang ano naman yan eh. Pamilya, di ba? Mas nararamdaman nila, no? Kung akala mo nag-away-away pero hindi, no? Nagre-respetuhan sila bilang pamilya. He is in good health. Maayo. Nalipay po siya. Sige lang may pakatok. Si Hanilet na may seryoso. Sige, kuhan dito sa iyang check up siya na nairitan. Sige, masahe sa tiil. Pero okay ratanan. Okay ratanan. Salamat sa inyong tanan. Salamat. Gikan sa among pamilya. Salamat po sa inyo. Ayan, so it's a good news ha. Natutuwa ako sa mga videos na mga ganito, no, na patungkol po kay Tatay Digong na maayos, no, ang kanyang kalagayan, especially na maayos ang kanyang dalawang pamilya. Kasi po ayaw rin yan ni Tatay Digong, no, na hindi maayos ang kanyang pamilya. Meaning to say, if maayos ang inyong pamilya, syempre, masarap rin ang pakiramdam ng ating Tatay Digong. Diba? Heto. Panoorin natin itong next video natin na balita na good news na ang Duterte ni former President Duterte unti-unti nang nangunguna sa survey. Isang local survey ang ginawa sa Butuan City para sa paparating na 2025 midterm elections. Alamin ang resulta ng survey sa report na ito ni MJ Mondehar.
Nanguna sa isang local survey ng isang prestiyosong universidad sa Butuan City, Agusan del Norte, ang Duterte Senate slate. Sa official Facebook post ng FSUU Research and Publication ng Father Saturnino Urias University, number 1 sa senatoriables na iboboto ng mga taga-Butuan ay si Senator Bongo na may 60.85%. Sinundan naman ito ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may 58.37%, habang pumangatlo si Congressman Rodante Marcoleta na may 32.09%. Pangapat sa listahan si Attorney Jimmy Bondoc na may 18.58%. At nasa panglimang pwesto naman si Philip Salvador na may 17.12%. Pasok din sa top 6 si Pastor Apollo C. Kibuloy na may 15.78%, habang si Attorney Vic Rodriguez ay nasa ikapitong pwesto na may 12.44%. Pumwesto naman sa pangwalo hanggang pansampu ang mga pambato. Ay, ang sarap sa tenga. Ito, ang sarap sa tenga, no? Sus, alam ko, let's be positive. Mananalo itong Duterte na ito eh. Administrasyon sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Samantala, halo-halo naman ang political leanings ng mga nasa pang-11 hanggang pang-15 sa survey. Umabot sa 4,500 na mga residente mula sa 86 na mga barangay sa Butuan ang lumahok sa survey. Layon nito na matukoy ang pulso ng general population ng syudad kaugnay sa nalalapit na halalan. Isinagawa naman ng survey mula April 9 hanggang 16, 2025. Sa darating na Mayo at 3, nakatakdang tumungo ang Duterte Senate slate sa Butuan City para sa isang grand campaign rally sa buong Caraga region. Kaya vote straight, PDP laban. Ayan, palakpakan kay Pastor. Oh, pumuputi si Pastor, di ba? Pumuputi si Pastor. I'm happy na si Pastor ay binigyan ng pagkakataon na magsalita rin, di ba? Okay, Pastor, healthy. Pastor, no? Ang wish ko lang sa iyo, Pastor, ay sana magkita na kayo ulit ni Tatay Digong. Yon ang aking matalik na kaibigan ko ni in behalf of the Donmar TV, no? Sa mga audience ko dito sa Donmar TV, please vote Pastor Apollo Kibuloy, no? Kung ayaw nyong iboto itong si Pastor Apollo Kibuloy, mag-unsubscribe na kayo dito sa channel ko. Okay? Mag-unsubscribe na kayo. Kasi po, alam mo ba, wala ka, hindi ko kilala, hindi kami magkakilala ni Pastor. No? Sa akin lang, no? Nakikita ko si Pastor na malaking tulong ang mangyayari kapag ito ay maging senador ng ating bansa. Ito yung mga leader na zero corruption. Kapag meron tayong leader na ganito, ang mabubulahan po dito ay tayong taong bayan. Kaya I personally, ako mismo, personal kong sasabihin sa inyo, please vote Pastor Apollo Kibuloy. Yun lang po. Bakit po straight PDP laban? Para tuloy-tuloy po ang aming mga advokasya. Walang kukontra, walang kakalaban. Kami pong lahat ng kakaisa riyan. Pagkatapos, siguridad pa rin ito ng ating Vice President na pinaginitan ng mabuti. Kaya wala pong magmamaliw, straight tayo. Huwag na po kayong lumingon pa sa iba. Straight tayo. Kung mahal ninyo si Vice President Sara Duterte, straight po ang ating pagboto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung diba? So, ayan po. Lambino, si Jimmy Bondoc, Senator Bato, Bongo, Hinlo, Marcoleta, Rodriguez, at si Salvador, Philip Salvador. Okay? 10 yan eh. 10 yan. MJ Mondihat. Pastor Apollo Kibuloy ang nasa gitna. Okay? Attorney Vic Rodriguez, Marcoleta. Alam nyo na, di ba? At si Hunasan at si yung isa. Kalimutan ko yung isa. SMNI News. Doon lang tayo Lagi kong sinasabi sa inyo, doon lang tayo kung saan ano yung sinasabi po ni Tatay Digong. Okay? Heto, si former President Duterte humingi ng tulong kay Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Heto po, panoorin natin itong video. Nang hingi ng tulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Vice President Sara Duterte para i-endorso ang 10 senatorial candidates na sinusuportahan ng kanyang ama. Pero pag-endorso ni VP Sara kina Senator Amy Marcos at Camille Villar, sarili raw niyang desisyon. Nasa frontline ng balitang yan ang ating
News 5 Visayas correspondent John Aroa. Bumisita si Vice President Sara Duterte sa hometown ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bayan ng Danao sa Cebu ngayong araw. Pakay ng bise na mahanap kung saan nakahimlay ang lolo ng dating Pangulo. Matapos ang paghahanap, dumalo siya sa isang misa at nakipag-selfie sa mga nagtitinda at namimili sa Danao Public Market. Pasasalamat daw ito ng kanilang pamilya sa suportang natatanggap nila matapos ang pag-aresto kay Duterte. Nagpasalamat din si VP Sara sa mataas na trust ratings na nakuha niya sa kabila ng mga isyong ibinabato sa kanya. Well, nagulat ako nung nakita ko yung numbers ng pagtitiwala ng mga tao sa akin dahil sa sobrang dami ng lumabas ng paninira kung saan man, galing sa mga politiko, galing sa social media, lahat, all sides, merong paninira. Nakakagulat na tumataas yung numbers. Diba? Yung mga paninira ng mga tuwadcom, yung mga vloggers ni Bangag at ni Tambaluslos na laging sinisiraan si VP Sara, yung mga yelo na laging wala nang tama para sa kanila ang mga ginagawa ni VP Sara. Itong mga Makabayan Black, itong sila Castro, itong sina at pati itong PCO na si Attorney Claire. O kana sila ni Attorney Conte. Alam nyo, lahat ng mga paninira hindi tumalab. Mas lalong tumaas ang trust and approval ratings ni VP Sara. What do you mean by that? Diba? Sasabihin nyo na naman, fake news yan. Sasabihin na naman ni Suarez at itong si Dong Gonzales na ang daming mga fake accounts. Bakit hindi nyo matanggap-tanggap na tumaas ang rating ni VP Sara ay dahil gusto nila ang mga Duterte? Ang number one reason dyan na bumagsak ang rating ni BBM at tumaas ang rating ni VP Sara ay dahil yan sa illegal na pagka-aresto ni Tatay Digong. Hindi nyo, tapos ang ipinakalandrakan nyo dyan, fake news, fake news, fake news. Fake news ba yung nakikita ng taong bayan sa social media kung paano nyo kinawawa ang former President Duterte? Ayan, nag-epekto na. Nanganganib na po ang alyansa ng Bagoong Pilipinas. Alam ng mga members ng mga senatorial slate ng alyansa ng Bagoong Pilipinas na delikado silang hindi mananalo. Alam nila yan. Imagine, yung dalawa sa kanila, nagpapa-endorso dito sa kalaban na si VP Sara. Administration sila ng mga senador, pero nagpapa-endorso sa kay VP Sara. Hindi, ano tawag mo doon? Nakakatawa. Di ba? Kawawa naman kayo. Bakit hindi kayo mismo magpapa-endorso sa inyong presidente? Kasi takot kayo na kung i-endorso kayo ni Bongbong Marcos, matatalo kayo. Matatalo talaga kayo. Yang alyansa ng Bagoong Pilipinas, sa totoo lang, mali ang sinalihan yung grupo. Dahil sumali kayo dito sa grupo ni Bongbong Marcos, kayo ay matatalo. Kawawa naman kayo, di ba? Sinagot din ng bise ang pag-endorso sa ilang tumatakbong senador tulad din na re-election senator Amy Marcos at Camille Villar. Sinabi noon ni VP Sara na hindi na siya mag-i-endorso ng mga kandidato sa Bilang Pilipino 2025. Pero nagbago raw yan matapos arestuhin ang ama. Kasi ang nag-trigger ng paglabas ko ay yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. Nagkausap kami doon sa Hague at sabi niya, wala na ako, so pwede bang tulungan mo yung mga senators? So sabi ko, oo.
Pero paglilinaw ni VP Sara, sariling desisyon niya na i-endorso sina Senator Amy at Villar. Wala raw itong basbas mula sa kanyang ama. Si Senator Amy Marcos, kilala niya ako, magkakilala kami. Si Camille naman ay matagal ko na rin siyang kilala. Nang tanungin siya, Kasi bothered sila dito sa nangyari kay Amy at ni Camille. Kahit bothered. kung may koneksyon ang pag-endorso niya ng mga kandidato sa kanyang napipintong impeachment trial. Sabi lang ni VP Sara, kumpiyansa siyang maa-absuelto siya. Bukod sa Cebu, bumisita. Kumpiyansa si VP Sara na hindi siya mai-impeach. So, iyak na naman yung mga tuwadkom at si Bangag at si Tambaluslos. rin ang bise sa Samar at Leyte. Mag-iikot din siya sa Negros para magpasalamat sa mga taga-suporta. Nagbabalita mula sa frontline. So, wala na. Pati yung kape ko, wala na rin. Goodbye BBM, goodbye Tambaluslos. Kasi kayo kinokontra nyo kasi yung yung gusto ng taong bayan eto si Camille dahil inendorso ito ni VP Sara, itong si Camille ngayon pinagtripan na, pinag-iinitan na itong si Camille. Pagpapaliwanagin ng COMELEC ang senatorial candidate na si Camille Villar dahil sa aligasyon ng vote buying o pamimili ng boto. Ayon sa Committee on Kontrabigay ng COMELEC, nakatakda silang sa totoo lang, ewan ko lang kung itong ginawa ni Camille ay totoo ito o hindi. Okay? Kasi ang paliwanag niya dito, wala pa lang, February raw ito nangyari. February raw. So, ewan ko na lang kung pasok ba ito sa guidelines o hindi ito pasok sa COMELEC, Pero the fact na sobrang dami pong nagva-violate ngayon sa guidelines ng COMELEC pero hindi inimbestigahan. Bakit sa lahat si Camille talaga ang inimbestigahan? Obvious. Sa totoo lang, obvious na obvious yung timing, di ba? Labas ng show cause order kay Villar kasunod ng sumbong sa pagdalo nito sa isang event kung saan mayroon daw mga nagpaparaffle at namimigay ng pera sa Imus, Cavite. Oras na matanggap ang show cause order, bibigyan ng 3 araw ng COMELEC si Villar para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng election of Bongbong Marcos, senatorial slate mo ito, tulungan mo ito. Ayaw mong tulungan, Hindi mo matulong-tulungan kasi inendorso ni VP Sara. O petition for disqualification. Andun yung presensya niya while... Sir, sino ang nagtutos ng COMELEC? Ito na lang. Kung walang nag-utos sa COMELEC, sino ang nag-report? Ongoing yung activity at saka may nagbibigay. Wala pang case ito. Kung hindi sasagot within 3 days upon receipt doon sa show cause order na. Talagang seryoso sila kay Camille, Istrikto sila. Natatanong lang kami, sir, sino ang nag-utos? May kaching-kaching ba dyan? May kaching-kaching? Ako, may duda ko rito May duda kung sino ang nag-utos. Hindi si Bongbong Marcos, Hindi si Bongbong Marcos. Duda ko. Ilagay niyo dyan sa comment section. Sino ang nag-utos sa COMELEC na paimbestigahan itong si Camille? And then the Kontrabigay will further investigate and evaluate lahat ng mga anggulo. Ayon naman kay Villar, nakarating na sa kanya ang reklamo pero wala pa siyang natatanggap na show cause order. Nakarating na yung reklamo sa iyo, Camille. Ibigay mo kay Bongbong Marcos, magpatulong ka. Diba? Magpatulong ka. O di kaya magpatulong ka ni Liza Arneta Marcos, o di kaya ba si Romualdez. Magpatulong ka dun.
sumuporta yun sa alyansa ng Bagoong Pilipinas. Magpatulong ka doon. Sa COMELEC. Paglilinaw niya, nangyari ang event noong February 9 bago pa nag-umpisa ang campaign period. Hindi rin daw totoo. Bago raw sa campaign period nangyari yon. Yan ang kanyang argumento. Kung totoo man ito, so talagang sinisiraan lang siya. Ang anumang aligasyon na sangkot siya sa pamimili ng boto. Mga kapatid. So, alam nyo na, ang laro ng politika, di ba? Bakit kasi Camille, ikaw kasi, nagpapa-endorso ka kasi kay BP Sara Eto, ipapakita natin itong si Bongbong Marcos. Sinampal ng flag ng Pilipinas. Ayan, ito. Ang maganda sa coconut ni Pondo. So yung mga ganito, doon tayo kumuha ng pondo because meron naman talagang na infrastructure. Dapat pag-isipan natin kung paano natin pabilisin ang proseso. Paano natin ito na napakaganda. Yung coconut talaga, yun ang pinakamaganda. Yun ang natin miracle product para sa Pilipinas ang coconut. Duktong coconut. At kayang-kaya natin mag-alaga at magparami ng ating mga nyug. Ngunit at malaki ang market sa labas para nga ang kagaya ng sa bigas, kagaya sa palay, yung value added. Hawakan nyo nga ito. Binabatok-batukan na ito. Binatok. Kagaya ng bigas, lahat yung value added. Ulit. Binatukan siya Play. Bakit ayaw Ang maganda sa ang kagaya ng sa bigas, kagaya sa palay, yung value added, hawakan nyo nga ito. Binabatok-batukan na ito. Alam mo, Bongbong Marcos, binatok-batukan ka kahit watawat ng Pilipinas, ayaw sa mga sinasabi mo. Ay, nako. Ay, wala na talaga ikaw, Bongbong Marcos, no? Nagpapatawa ka talaga. Sabi ng siguro ng watawat ng Pilipinas, tumahimik ka dyan, nambubudol ka na naman. Libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin, no? At usap-usap tayo sa comment section, okay? At don't forget i-like at saka i-share itong video na ito, no? Para guys, kakalat ito sa taong bayan, okay? And meron rin tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Meron tayong maraming videos doon na mga ina-upload, updates, no? Na hindi nyo makikita dito sa main channel natin. So, mag-subscribe rin kayo doon, okay? So, maraming salamat sa mga audience ko dito sa Donmar TV. Thank you very much. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.